How to stop allergy, yan po ang ating tanong. Alam niyo po ang allergy sa kanila pong pag-aaral, yung nature ng immunology. Ang mga tao merong allergy, meron silang lower level ng isang uri ng white blood cells, ang tawag ay T cells. Ang T cells, ito ay importante sa paglaban ng infeksyon at responsible din ng T cells sa pag-recognize at pag-responde nila sa foreign invaders tulad ng bacteria at virus. Ang T cells, ito rin kilala sa tinatawag nating T lymphocytes, isang uri ng white blood cells na meron siyang central role sa immune system. So, ibig sabihin, pagka mahina ang iyong immune system dahil mababa ang T cells mo na responsible sila sa pag-invade ng mga bakterya, pag mababa ang number ng white blood cells mo na T cells, ay prone ka sa allergy. Kung ikaw ay sensitive sa mga allergen, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng reaction o sintomas pag ikaw ay na-expose sa mga substances na ginsanhi ng iyong allergy. Ang mga allergen ay maaring maging anumang bagay tulad ng pollen, alikabok, buhok ng hayop, o mga amag, mga pagkain hindi natunaw, o iba pang mga substance. Kapag ikaw ay synthesize sa allergen, nagkakaroon ka ng sintomas tulad ng pangangati, pamamaga, pag-ubo, pagbahin, at nagkakaroon ka ng rashes at hirap huminga. Depende kung anong allergy na meron ka. Mahalaga, malaman mo kung anong sanhi ng iyong mga allergic reaction para ito'y maiwasan mo at magamot ng maayos. Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa iyong sensitivity sa allergen, mahalagang magpa-check up ka para sa ganon ma-diagnose, mabigyan ka ng tamang gamot sa iyong kondisyon. Alam niyo po ba ang allergy ay merong connection sa ating immune system? Yun na nga po, pagka healthy cells ka, meron kang sapat na bilang ng white blood cells na T cells, sabi sa pag-aaral, ay ito po ay malakas ang panlaban mo. Pero kung meron, nag-overreact naman ang immune system mo tulad ng rheumatoid arthritis, lupus, at type 1 diabetes, ito'y factor sa contribution po ng allergic. Yung pong autoimmune disease, yung mismong yung immune system mo, ina-attack ka. Kaya alam mo ang reason kaya tayo nagkaka-allergy, maring ito'y genetic, meaning na meron kang mga parents or kapatid na may allergy. Kaya karamihan ng mga may allergy namana. At saka environmental factors, maring nakatira ka sa lugar na mapuno, mabulaklak, mahalaman. Yung mga pollen nun, pagka ito'y dumapo sa'yo, nalanghap mo, nagre-react ang katawan mo. At mga microscopic na shed ng balat ng mga hayop na alaga nyo, pusa, aso, yan, mga birds, mga balahibo buhok, mga feathers nila, pag ito'y sumasama sa hangin, nagiging major source ng allergy. Kaya po ngayon, natitrigger yung allergen. Nakita din nila sa pag-aaral, ang common ng allergy sa mga bata kaysa matatanda. Kasi hindi pa fully developed ang kanilang immune system. Kaya, at saka one thing, nagkakaroon sila nag-overreact sila sa allergen. Dahil nga, mahina immune system nila. Kaya mas maraming mga bata ang may allergy compare mo sa matatanda. Common sa mga babae ang may allergy kaysa sa lalaki. Kasi nga, ang mas active ang immune system ng babae, nag-overreact sa allergen. At ang isa rin dahilan, ang paninigarilyo rin po ay nakaka-damage ng immune system. Madali kang ma-develop ang allergy. Kaya kung meron kang allergy, naninigarilyo ka, or iwasan mo yung ma-expose ka yung second-hand smoker, iwasan mo yung environment na nakakalanghap ka ng usok ng sigarilyo. Iwasan mo yung mga allergen.
Maaaring mag-take ka ng mga allergy medication tulad ng antihistamine or steroid na reseta ng doktor at magkaroon ka ng allergy shot. Ito po'y minamanage ng doktor 'yan. At kailangan din ang sabi, ang stress nakaka-trigger din ng allergy. Kasi pagka ikaw ay na-stress, ang katawan mo, nagre-release ka ng hormone na cortisol and adrenaline na nagiging active ang inyong immune system, nagiging dahilan nito ng allergic reaction. Kumain kayo ng healthy diet para lumakas ang immune system at isa pa, mag-exercise regularly. Na balik po ako doon sa healthy diet, kailangan more on fruits and vegetable, healthy food. Iwasan yung mga junk food, yung empty calories, mga sugar, ganon, fatty, iwasan nyo yon. Kailangan natin talagang healthy food ang kakainin natin. Ang pag-exercise regularly, nag improve ito ng ating kalusugan. Nag-exercise, nakakabukas ng airway at madali kang makahinga. Ito'y nakakatulong sa mga allergic asthma. At ang pag-exercise, nare-reduce yung inflammation. Kasi pagka na-reduce ang inflammation sa katawan, nare-reduce yung allergy symptoms tulad ng pangangati, swelling, and redness. At pagka nag-exercise ka, nag improve ang mood, di ba? Sabi ko, pagka ang tao na-stress, prone sila sa allergy. Kaya pag meron kang regular exercise, nag improve ang mood mo, nare-reduce ang stress, dahil ang stress nakaka-trigger ng allergy. At nakakatulog ka mabuti kasi pag meron kang enough na oras na tulog, madali mong malabanan yung allergen. So, ito yung mga tips, paano mo ma-manage yung allergy. Paano mo makontrol yung allergy. Ito po ang isa, yung mga common causes ng allergy, yung contact dermatitis. Ito pagka yung balat mo, nagkaroon ng contact dun sa allergen. Itong allergen na to, bawa cosmetics, di ba? Mga perfume, mga hair dye, o ito po yung pag na-contact yan sa skin mo, magkakaroon po ng reaction. Pati yung mga household cleaners, tulad po halimbawa ng mga bleach, detergent, ay ito'y pagka ito'y yung mga damit natin sinusuot, maring ginagamit natin detergent, ay sensitive ang balat natin doon. Kaya mag-ingat tayo sa mga lotion, so anong pinapahid sa ating katawan na pwedeng mag-cause ng allergy. Yung contact dermatitis po kasi, nagkakaroon ka ng pamumula, pangangati, pamamaga, nagkakapaltos, at may pain, nanunuyo ang skin mo at nagka-crack, di ba? So alam nyo, ito pong vitamin C, ito'y antioxidant, nakakatulong ito para ma-reduce yung inflammation. Ito'y tumutulong para mag-produce ng histamine. Ito'y chemical nire-release sa panahon ng allergic reaction. Samahan mo ng Super B complex, importante sa ating immune system, ang vitamin C at saka ang ating pong Super B complex na may kasamang thiamine, riboflavin, niacin, and B6, ito'y lumalaban sa infeksyon at tumutulong para ma-reduce ang allergy symptoms. Kaya kung may allergy ka na, to stop allergy, meron kang food supplement na vitamin C at Super B complex. Ngayon, pagka nagkaroon po kayo ng mga kate, ganon, pwede mong gamitan ng cold compress. Kung namumula mata mo at nagkakaroon ng redness, itching, pangangate, pwede kang gumamit ng cold compress. Yung towel, ilublo mo sa tubig na may yelo, tapos dampi-dampiin mo yung balat mo na nangangati, namumula, doon sa cold compress na yon. Maring magpareseta ka ng antihistamine cream, no? Ito'y prescription steroid cream na ipahid sa balat pagka malala ang iyong allergy. Pag severe ang symptoms mo, dapat magpa-check up pa sa doktor para ma-prescribe ka ng stronger medication and other treatment. Ang eczema ay isang chronic condition na nangangati, namumula, namamaga. Ang exact cause po ng eczema ay unknown, pero minsan ito ay combination ng genetic and environmental factor. Yung pong ating activated charcoal, ginagamit ito for centuries for medicinal properties. Stop din yung poisoning, yung overdose sa gamot, nagpiprevent din ito ng hangover.
Ang activated charcoal, very effective ito sa pag-binding ng toxin sa stomach and intestine para hindi ito ma-absorb sa ating daluyan ng dugo. Kaya pagka ikaw'y nag-LBM, kinakabag, bloated ang tiyan mo, tumutulong ang activated charcoal sa pag-absorb ng gas at toxin sa bituka. Nare-reduce din ang bad breath. Nare-reduce po dahil po kaya may bad breath ka, may bacteria sa bibig mo o sa tiyan mo, sa bituka mo. So, activated charcoal nakaka-reduce ng bad breath dahil ina-absorb yung mga bacteria toxin sa bibig mo. Ang exact cause po ng eczema ay unknown tulad po na sabi ko. Pero meron mga environmental factors na nakaka-trigger ng eczema tulad halimbawa yung mga allergen, dust, mga alikabok, 'di ba? Mga pollen at balahibo at saka yung balat ng hayop. Pagka iwasan mo rin mag-dry ang skin mo. Yung hot or cold weather, yung hot and cold weather, nakaka-trigger din ito ng eczema. Kasi pagka mainit ang panahon, papawisan ka, eh, pagkatapos nun magda-dry yung skin mo at susceptible ka sa eczema dahil yung init nakakairita sa balat at lalong itong kumakate. Pag taglamig naman, nagda-dry yung skin mo at susceptible ka rin sa eczema. Kaya yung lamig ay nakakairita din ng balat at lalo itong nangangate. In addition sa temperature, yung humidity merong role, no? Pag low humidity, nagda-dry out yung skin mo. Pag high humidity, nagtatrap ng moisture, nagiging mga clammy ka and uncomfortable. Kaya dapat i-moisturize mo yung balat mo regularly. Panatilihin mo yung balat mo hydrated. Protektahan mo yung balat mo mula sa protection. Iwasan mo yung katian mo yung balat mo. Pag kinakati mo yung skin mo, lalong magiging worse yung allergy mo. It leads to infection. Lalo na po na scratch ng mga kuko mo. Gumamit ka ng sabon at detergent na hindi nakakairita sa balat. Kaya dapat pareseta ka sa dermatologist mo. Huwag kang magsusuot ng mga tight-fitting clothing dahil ito'y nakikiskis sa balat mo at naiirita yon. Panatilihin mo yung kuko mo na huwag mahaba ang kuko mo para ma-prevent yung pagkamot sa balat mo. Gumamit ka ng humidifier para magkaroon ng moisture sa hangin, ma-prevent yung balat mo na mag-drying out, no? Ang eczema po nagko-cause ng variety of symptoms, yung dry, itchy skin, redness, nagkakaroon ng bump, nagkakaroon ng swelling, nagkakaroon minsan ng mga langib, at nagkakaliskis at nagkakapaltos. Wala pong gamot sa eczema pero meron treatment para makontrol mo yung symptoms. Halimbawa, moisturizer. Panatili mo yung balat mo na hydrated at ma-prevent ito na mag-drying out. Halimbawa, pagkatapos mong maligo, huwag mo masyadong patuyuin ang balat mo. Merong naiiwan na parang basa-basa, then magpahid ka na ng lotion. Yung lotion na hiyang sayo. Yun, yung kasing lotion na yan, pag pinahid mo sa skin mo, hindi pa masyadong tuyo, ay nare-retain po yung wetness, maiiwasan yung dryness ng balat. Meron pong topical steroid, nakaka-reduce ng inflammation at itching, na ito po'y reseta ng doktor nyo. Merong oral antihistamine, ito'y nakaka-reduce ito ng kate. Kaya ito'y magandang treatment. Tsaka isa pa, meron tinatawag nating phototherapy. Itong phototherapy, ito'y treatment ng ultraviolet light para ma-reduce ang inflammation. Kaya tanongin niyo po yung doktor niyo tungkol dito kung gaano katagal ikaw na-expose sa araw. Pero usually po, mga 10 to 15 minutes, yung hindi po masyadong mainit yung araw, between 6 to 7 in the morning. Huwag kang lalabas na sobrang init ng araw. Yung ating calcium, magnesium, ito'y may importante sa ating immune system. Tumutulong po ang calcium magnesium sa inflammation at nare-reduce yung production ng histamine. Yung histamine, ito'y nare-release in response sa allergic reaction. Kaya ang magnesium, ito importante for healthy immune system. Tumutulong para ma-relax yung body, ma-reduce yung anxiety,
na nakaka-trigger ng allergy. Kaya po yung omega-3 fatty acid, ito po meron siyang anti-inflammatory property. Tumutulong ito para ma-reduce yung inflammation, nag-i-improve yung function ng immune system. Kaya kung meron po kayong skin allergy, importante na pumunta kayo sa doktor, magpa-diagnose kayo sa dermatologist para matulungan kayo ma-relieve ang symptoms ng skin allergy at saka kayo po ay mabigyan ng tamang medication. Alam mo yung bromelain, ito isang enzyme na makikita mo sa pinya. Ang pinya, meron siyang anti-inflammatory, anti-allergic properties. Kaya kung meron kang anumang uri ng allergy meron ka, lagi kang kumakain ng pinya. Yan, maganda yan sa allergy. Tsaka yung probiotic. Ang probiotic, ito'y buhay na bakterya na nabubuhay sa bituka natin. Tumutulong ito para ma-reduce ang inflammation, ma-improve yung immune system mo. Mag-take ka ng probiotic supplement at kumain ka na mayaman sa probiotic tulad ng Yakult, mga yogurt, kefir, maganda yan. Try nyo man. Mga kimchi, mga ganon, di ba? At saka mga fermented vegetable. Ang luya, ito po ay isang anti-inflammatory at saka meron siyang antihistamine property. Pwede mong inumin ng luya na parang tsaa, o kaya meron pong ginger capsule. Pwede mong i-take yun. Ang aloe vera, ito po isang halaman, ito ginagamit for centuries para gamutin ang maraming skin condition. Meron siyang anti-inflammatory at meron po siyang moisturizing property. Nakakatulong para ma-relieve ang allergy symptoms. Tulad po ng pangangati at saka pamamaga. I-apply mo yung aloe vera gel directly sa affected area. Kaya magtanim ka, magpatubo ka ng aloe vera. Sabi lang, ganon. Yung biakin mo, kunin mo yung ano niya, yung gel niya, apply mo direkta dun sa balat mo. Nasabi ko na po yung fish oil, yung omega-3 fatty acid, meron siya anti-inflammatory property, nare-reduce yung inflammation, nag-i-improve ng immune system mo. Mag-take ka ng omega-3, ito'y makakatulong panlaban sa allergy mo. Yung ating pong crystal oil, ito'y concentrated plant extract, nare-reduce yung anxiety, nagpo-promote ito ng relaxation. Nare-reduce yung pain at inflammation, tulad din po ng arthritis, muscular pain. Nakakatulong po yung omega-3, nag-improve yung sleep quality mo. At saka po yung itong ating oil, yung ating crystal oil, ay maganda po ito sa mga arthritis. Maganda ito para makatulog ka. Yung aroma nito, yung amoy nito, pag inamoy mo, nakakalis ng sakit ng ulo, alis ng hilo. Pag inamoy mo, marirelax ka. At nakakatulong para maklear ang congestion, nag-improve ang respiratory health mo. Kaya pag barado yung ilong mo, nagkakapila lamunan mo, mananinikip ang dibdib mo dahil sa asthma attack mo, pahid mo lang yan sa dibdib mo. Kung may natural remedy yan sa shoulder pain. Pag napaso at nauntog ka para hindi lumala ang bukol, pahid mo kagad ang crystal oil. May pangkalmanting effect ito sa mga nagsusuka, kinakabag, bloated ang tiyan, pinupulikat ang tiyan, lalo sa mga dysmenorrhea. At ito'y magandang ipahid sa balat, tanggal ang kati ng skin mo, at hindi ka kakagatin ng lamok. Ito po lahat ay available sa Patnubay sa Kalusugan. Kung kayo po interesado dito sa ating mga health products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address at cellphone number ninyo para i-deliver ito sa inyong tahanan. Cash on delivery po ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Kung kayo po ay maraming natututuhan sa ating programang Patnubay sa Kalusugan, sa aking pong YouTube channel, Rosa Alfonso, i-click nyo lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. At saka ganun din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please pakiclick lang yung follow, like, and share para ito po ay mapakinabangan ng inyong mga kaibigan. Kaya kayo po ay patuloy na nanonood sa akin.
Kaya appreciate ko po kung kayo ay manonood din sa aking TikTok, sa aking reel. Marami kayong matutuhan tungkol sa pangangalaga sa inyong kalusugan. Ngayon po'y dadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. 'Pag meron kang mga friend or family member na nawalan ka ng tiwala sa kanila, masakit 'yon, 'di ba? Kung sino yung pinagkakatiwalaan mong kaibigan or kapatid mo o malapit sa'yo, nanakit sa'yo. Parang nag-suffer ka ng pain of betrayal, na feel mo na inattack ka, 'no? Pero at ito po ang sabi po ng Psalms 27 verses 11-12, "Ituro mo sa akin ang iyong daan, O Panginoon, at patnubayan mo ko sa patag na landas dahil sa aking mga kaaway. Huwag mo akong ibigay sa kalooban ng aking kaaway sapagkat mga sinungaling na saksi nagsisibangon laban sa akin, aking nagsisihinga ng kabagsikan." Kaya ang ating matibay na bato, ang ating kaligtasan, ang ating depensa, at hindi po tayo magagalaw ng sinuman. Sabi nga, sino ang makakagalaw sa akin kung ang Panginoon ay nasa akin? Kaya sabi ni David, marami siyang kaaway, pero alam niya ang kanyang security, ang kanyang kaligtasan, 'pag siya'y very close sa Panginoon, He will fight for him. Kaya 'pag nagiging powerless ang ating mga kaaway, 'pag God is in control. Kaya sabi sa Exodus 14:14, ang Panginoon na makikipaglaban para sa inyo, hindi niyo kailangan makipaglaban pa. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.